sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Ikalabinwalo na tayo ng Setyembre 2023. Naku, less than 100 days na lamang, Pasko na. Ngayon po ay Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, maalinsangang panahon asahan sa Metro Manila, ilang bahagi ng bansa magiging maalinsangan din ayon sa DOST Pag-asa. Oil players pupulungin ngayon ang Kamara sa harap ng patuloy na oil price hike. Plenary debate para naman sa 5.768 trillion peso national budget sa 2024 iraratsada na rin ngayong linggo. Dinimas na coral sa Rusulri, pinihinalang ginagamit ng China sa paggawa ng dekorasyon at mga alahas. 42 million pesos na halaga ng bigas na kumpiska ng Bureau of Customs, planong ibigay sa DSWD at Kadiwa. Miyembro ng West African Drug Syndicate at 5 ibang mga tauhan ito na aresto naman ng Bureau of Immigration. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, mainit at maalinsangan panahon ang mararanasan ngayon sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon at Visayas, ngunit may tsansa pa rin ang pag-ulan sa gabi, epekto naman ng localized thunderstorms. Ayon kay Daniel Villamil, bagamat humina na ang southwest monsoon na habagat, may namataang cloud cluster o kumpol ng ulap sa southern portion ng bansa, partikular na sa Mindanao, associated ito sa Intertropical Convergence Zone. Paliwanag ni Villamil, ang ITCC ay lumilitaw kapag ang hangin sa northern at southern hemisphere ay nagkakasalubong at dito nadidevelop ang thunderstorms. Sinabi ni Villamil na sa susunod na 3 araw asahan ang mainit at maalinsangang lagay ng panahon sa Luzon at Visayas. May tsansa pa rin ng thunderstorms sa hapon na gabi habang uulanin ang ilang lugar sa Mindanao, epekto pa rin ng ITCZ. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Itinakda ngayong araw ang pakikipagpulong ni House Speaker Martin Romualdez sa mga oil player kasama ang House Committee on Energy, gaganapin sa Batasan Complex alas 3 ng hapon. Ayon kay Speaker Romualdez, sisikapin nilang makabuo ng win-win solution, hindi lamang para sa mga mamamayang apektado ng only oil price hike, kundi maging ang oil industry. Sinabi ni Romualdez na gusto niyang malaman ang mga susyon ng mga oil player para maibsan kahit paano ang paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo. Sinabi pa ng leader ng Kamara, alam ng gobyerno ang hirap ng lahat sa serye ng oil price hike na dikta ng pandaigdigang kalakalan na sinasabayan pa ng pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Ang worry ho kasi ni Speaker Romualdez, tumagal ito hanggang Disyembre. Sa panig ng gobyerno, sinabi ni Romualdez, maaari namang mag-compromise at ang initial offer nila ay reviewin ang excise tax o value-added tax na ipinapataw sa langis. Samantala, plano rin ng speaker na kausapin ang mga manufacturer ng canned goods at mga basic goods kasama ang mga supermarket o ang Supermarket Association. Matapos na magpahiwatig ang mga nasabing grupo na magtataas na rin ang presyo ng kanilang mga produkto dahil sa mataas na halaga ng raw materials. Sisimula na bukas ng Kongreso ang debate sa plenaryo kaugnay ng panukalang 5.768 trillion peso national budget sa susunod na taon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, target nila ngayong linggo na maipasa sa ikatlo at huling pagpasa ang panukalang budget ng Marcos Administration bago mag-recess ang Kamara sa huling linggo ng buwang kasalukuyan. Sinabi ni Romualdez na kaagad nilang ipadadala ang kopya sa Senado kapag naisip panal na ito ng Kongreso. Tiniyak pa ni Romualdez na raratsadahin din nila ngayong linggo ang panukalang budget para makatugon sa timeline
dahil itong tutulong para maabot ng Pangulong BBM ang Prosperity at Economic Recovery Roadmap. Ang plenary debate ay sisimulan sa pamamagitan ng sponsorship speech. Susundan ng debate sa General Principles and Provision ng panukalang budget. Nakatakda ring talakayan ng Kongreso ang budget ng Department of Finance, Department of Tourism, National Economic and Development Authority kasama ang mga hensya na nasa ilalim nito. Gayon din ang mga piling tanggapan na nasa ilalim naman ng Office of the President. 8 minuto makalipas ang alas 4. Posible naman ang ginagamit ng China ang mga kinukuhang coral sa West Philippine Sea para gumawa ng dekorasyon at mga alahas. Ito ang tingin ng maritime law expert na si Jay Batong Bangkal matapos ibunyag ng AFP Western Command. Kinalbo na ng China ang coral reef sa Rusul o yung tinatawag na Iroquois Reef. Ayon kay Batong Bangkal, bukod sa mismong mga coral, habol din ng mga Chino ang mga giant clam na nasa ilalim ng mga bahura. Nagbabala pang eksperto na magkakaroon ng malaking impact sa karagatan ang paglimas ng China sa mga coral, gayon din sa food security ng Pilipinas. Nababawasan daw kasi ang kakayahan ng mga pangisdaan na magpatuloy na mag-regenerate dahil sa nawawalan sila ng habitat. Nadiskubre ng Armed Forces of the Philippines ang malawakang coral harvesting ng China nang magpadala sila ng mga divers para magsagawa ng underwater survey matapos magkumpulan ng Chinese militia vessels sa Rusul Reef. Samantala, isiniwalat naman ng mga bansang interesadong magsagawa ng pagpapatrolya sa West Philippine Sea kasama ang Pilipinas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, bukod sa Amerika na matagal ng kaalyado ng bansa, gusto na rin ng Japan, Australia, Malaysia, France, India, Canada at Singapore na sumali sa joint sale sa naturang teritoryo. Sinabi naman ni AFP Western Command Commander Vice Admiral Albert Carlos, pinag-aaralan pa nilang maigi ang alok ng mga nasabing bansa. Una nang idiniin ni Defense Secretary Gilberto Chidoro ang kahalagahan ng pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang bansa sa gitna ng banta sa West Philippine Sea. Plano ng Bureau of Customs na ibigay sa Department of Social Welfare and Development o kaya ibenta sa Kadiwa Outlets ang may 42 million pesos na laga ng bigas na nakumpiska nito mula sa isang warehouse sa Zamboanga City. Ayon kay Benny Lontok, hepe ng BOC Port of Zamboanga City, i-recommenda nila sa Department of Finance na ibigay ang higit na 42,000 na sako ng bigas para magamit sa programa ng gobyerno. Ininspeksyon ng BOC ang warehouse ng bigas sa San Jose, Guso. Matapos na makatanggap ng impormasyon na mayroong nakatagong smuggled na bigas sa naturang bodega. Sinabi ni Lontok na binigyan nila ng pagkakataon na may-ari na magpresenta ng kaukulang dokumento upang patunayan na hindi nga smuggled ang may ito. Sinabi ni Lontok na nakalagay sa proof of payment ay white ice 15% broken o white rice 15% broken. Ngunit nang abutan ng mga ito sa bodega, jasmine fragrance rice na walang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Plant Industry ang mga naturang kargamento. Direct din ng opisyal na paiigtingin pa nilang kampanya laban sa smuggling batay na rin sa direktiba ni na Pangulong BBM at Customs Commissioner Benvenido Rubio. Dinampot naman ng Bureau of Immigration ang hinihinalang mga miyembro ng West African Drug Syndicate at 5 pang mga dayuhan. Kinilala ng Bureau of Immigration na inaresto na sina Nigeria National Ihikwaba Stanley, isang Indian national, isang Sri Lanka national at 3 Chinese. Unang pinusasa ng Nigerian sa isang condominium sa Mandaluyong City dahil sa pagiging overstay sa bansa ng halos 4 na taon na. Nadiskubre ng Bureau of Immigration na miyembro pala ang nasabing dayuhan sa West African Drug Syndicate na sangkot sa katukatak na scam at illegal na mga aktibidad. Inaresto ang iba pang mga foreigners sa magkakahiwalay na operasyon dahil sa pagiging undesirable aliens, undocumented at nagtatrabaho ng walang valid visa sa bansa. Dinobog. Naging mainit naman ang pagtanggap ng mga OFW sa Pangulong Bongbong Marcos nang sorpresa itong bumisita sa Lucky Plaza Mall sa Singapore. Dumating ang Pangulo sa Lucky Plaza Mall bandang tanghali kahapon upang kumustahin ang mga OFW na karaniwang ay nagtitipon sa sikat na mall sa kahabaan ng Orchard Road.
Nag-post din ang Pangulong BBM ng video sa kanyang YouTube account at makikita dito na dinumog siya ng mga OFW. Sa halos 30 minutong video ni Pangulong BBM, caption ito, para maging kumpleto ang aming pagbisita sa Singapore, sinurpresa namin ang mga kababayan natin sa Lucky Plaza. Kasama ng Pangulo, ang unang ginang Lisa Marcos at ang kanyang anak na si Simon at ang pinsang si House Speaker Martin Romualdez. Ang mga OFW ay sumigaw, umawit ng BBM, ang kanyang inisyal. Samantala, balak naman ng Malaysian retail specialist na Ballygram Group magtayo ng mga duty-free airport outlet sa bansa. Ayon sa Presidential Communication Office, ipinahayag ng Ballyram ang kanilang plano sa pulong kay Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore nitong Sabado. Sinabi ng grupo na gusto nilang ipakilala sa Pilipinas ang mga international brand. Gayon din ang mga bago at limitado lamang sa lokal na merkado. Kasama rin ang Pangulong Marcos sa pulong sa Ballygram Group sina Speaker Martin Romualdez, PCO Secretary Chanoy Garapil, Presidential Advisor Frederick Go at Ambassador to Singapore Medardo Macaraig. 14 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga, mga misis. Oy, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Aba, dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang beatable Shield sa paglaban sa germs versus another front by shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you. Subukan ang Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Alas 4:15. Tikong pa rin ang bibig ni House Speaker Martin Romualdez sa manoy mga donasyon niya sa Harvard University para sa pagtuturo ng wikang Pilipino. Hindi kinumpirma ni Romualdez ang ulat dahil nirerespeto niya ang GIP policy ng Harvard University. Ayon sa leader ng Kamara, ang dapat na pagtuunan ng pansin ng mga Pinoy ay ang milestone na maituturo na sa Harvard ang wikang Pilipino, ang pang-apat na most spoken primary language sa Amerika. Matinding kinondena ng grupong campaign against the return of the Marcoses sa Malacanang ang umano'y $2 milyon na donasyon ni Speaker Romualdez para maituro ang Filipino language sa Harvard. Nabahala daw kasi ang grupo sa laki ng donasyon ni Romualdez at gusto nilang malaman kung saan galing ang pondo at kung anong dahilan para isekreto pa ang naturang donasyon. Teka muna. Ano bang problema kung nag-donate ho siya at galing ho naman sa kanya sariling bulsa, halimbawa, ano ha? Mahirap sa mga Pinoy, ano? Gumawa ka ng isang magandang hakbang, ang daming sisili. Anong kinalaman ng Marcos return dun? Di ba? Nakabalik na ho sa pwesto. Ay, sus, may Ginoo. Magsasagawa naman ang House of Representatives ng masusing pag-aaral kung paano makatutulong ang kasalukuyang batas para sa pagpasok ng mas maraming foreign direct investment sa Pilipinas. Pahayag ito ni Speaker Romualdez sa kasunod ng paglalagak ng 11 bilyong pisong investment sa Singapore-based multinational technology company na Dyson. Binigyan din ng Leyte First District Representative na plano nilang amyendahan at palitan ang ilang batas sa bansa para makapagbukas ng mas maraming foreign direct investments. Sinabi ni Romualdez na ipatutupad ng Pilipinas ang mataas na FDI flows o inflows para maging magaan ang capital constraint at makabuo ng output at employment growth para dumaloy ang pagpasok ng negosyo mula sa mga mamumuhunang dayuhan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, sa mga may lakad ngayon, mga misis, magbaunin po ang inyong mga chikiting ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nilang pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Mag-aapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang
mabangong family rubbing improved alcoholone. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Para may dagdag na pambili ho tayo ng family rubbing alcohol, 8,000. 8,000 na ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan. Hindi ko na ibibigay kasi muntik-muntik ka ng huwag na tayo magbigay ng clue. Oh. Ito na lang ang clue para mas madali. Kasi iba, malapit-lapit na yung hula. Ang clue, hindi isa, hindi dalawa. Hindi isa, hindi dalawa. Yan na lang ho ang clue natin. Para ho doon sa mga gustong magpadala ng kanilang mga sagot sa atin pong mahiwagang tunog. Nakuha na nila yung item number 1. Item number 2. Di ba? Prinsipyo na lang ng physics. Kaya ang atin hong ibibigay na clue, hindi isa, hindi dalawa. Yan ha. Ibig sabihin, more than one. Para mas klaro, teka muna, asa na muna. Saan nga nila ipapadala? Nawawala dito eh. Teka ma. Sige. Ibigay nga muna natin itong report ni Morley Alinio. Mrs. daw po ni Chito Miranda na si Neri Naig pinutakti ng mga bashers dahil sa kanyang 1,000 peso na meal plan. Kita ho ninyo, nagsasuggest lang ho yung tao eh. Pambihira naman Ichika mo nga yan, Morley Alinio. Morley? Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Aba, trending ngayon sa showbiz itong dating aktres na si Neri Naig matapos na mag-post siya ng 1K weekly meal plan na sinasabi niya ang 1,000 ay kakasya daw sa loob ng 1 linggo. Aba, marami ang nagtaas ng kilay, maraming naimbierna. Hindi daw makatotohanan ang sinabi ng naturang aktres na asawa ng singer na si Chito Miranda. Imposible daw mangyari na ang 1,000 ay kakasya sa loob ng 1 linggo. Aba, tinanggap ang challenge ni Pokwang. Bumili siya ng gulay, bumili siya ng sardinas, bigas. Ang ending, ang 1,000 ay good for 2 days lang. Hindi lang si Pokwang, marami pa rin ang artista na sumusubok ngayon dito sa sinasabing 1K meal plan. Ako, itong 1K weekly meal plan na ito talagang grabe na dahil marami ang sumusubok. Kayo mga kababayan ko, kasya ba talaga ang 1K weekly meal plan? Well, sabi nitong si Neri Naig, hindi naman daw niya isinama doon sa plan na yun, yung mga libreng itlog na mula sa alaga niya mga manok, tsaka yung mga tinanim niyang mga gulay, hindi naman daw kasama doon. So, ibig sabihin, kapag 1K, hindi talaga kasya. Kaya niyo bang pagkasyahin ang 1,000 piso sa loob ng 1 linggo? Tanong ko yan. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu. Bakit naman hindi? Kung talaga gusto mong pagkasyahin. Diba? Pagka nga panahon ng kalamidad, diba? Sardinas sa umaga, sardinas sa tanghali, sardinas sa hapon. Lagyan mo ng munggo. Lagyan mo. Lira kayo. Depende sa diskarte yan. Yung iba nga walang 1,000 eh. Nagkakasya nga. One day, one eat nga lang. Maaari na umanong bawiin ng gobyerno ang ipinatutupad ng price cap sa bigas sa katapusan ng buwan. Ayon sa chair ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG na si Ginoong Rosendo So, kakalma na ang presyo ng bigas dahil simula na ang ganiyahan ng palay. Inaasahan babalik na rin sa normal na 43 hanggang 44 pesos ang presyuhan ng mga lokal na bigas sa mga pamilihan maski na walang importation. Sinabi pa ng watch group na Bantay Bigas, dapat ibaba sa 34 hanggang 36 pesos ang kada kilo ng bigas dahil marami pa rin Pinoy
Ang hindi abot kaya ang 41 hanggang 45 na itinakdang price cap ng pamahalaan. Hindi daw talaga kasya ang ang 1,000, sabi ni Sandy. Pero actually, yung kapitbahay namin, kasya sa kanila, 1,000 sa buwan. Nakikikain sa kanila sila sa kanyang biyanan eh. Tibay ng mukha. 23 na makaliban sa alas 4 ng umaga. Tatlong kabataan na 13 anyos nalunod sa ilog ng Dagupan. 2 patay. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy? Nagkaaya ng 3 kabataang maligo sa ilog sa barangay Puguchico sa Dagupan City bandang 1:00 ng hapon ng Sabado kung saan natangay sila ng malakas na agos sa malalim na bahagi ng ilog. Ayon kay CDRMO Chief Mr. Ronald de Guzman, ang mga biktima ay kinilalang sila Rocky Agustin de Vera at Franklin Radok Apales na agad itinakbo sa hospital pero idineklarang dead on arrival na ng mga doktor si de Vera habang ligtas na si Apales at si Christian Bautista de la Cruz ay hindi agad nakita kaya nagtulong-tulong ng CDRRMO, PNP at Philippine Coast Guard sa ginawang rescue and retrieval operation at kahapon lamang 6:00 ng umaga natagpuan ang wala ng buhay na katawan ni de la Cruz, kapwa-residente ng Sitio Kariinan, Barangay Puguchico ang 3 kabataan. Paalaala ng mga otoridad sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga kabataang anak at pagbawalang maligo sa ilog, irigasyon, sapa at fish pond dahil malalim ngayon ang mga ito dahil sa panahon ng tag-ulan. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Nako, ingat-ingat ho doon sa mga magsiswimming, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Eto na ha, dito ho ninyo ipadala yung inyong mga sagot para po sa ating mahiwagang tunog, 0919-282-6485. Ulitin natin ha, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ang pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Kansado ang malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Ito na ay ka-10. Ika-10 magkakasunod na linggong pagmahal ng gasolina, pang-11 naman sa diesel at kerosene. Sinabi ng Energy Department na posible pang magtuloy-tuloy ang taas presyo ng krudo hanggang Disyembre, resulta ng tapyas produksyon ng Saudi Arabia, Russia at Libya. Ayon kay Rodela Romero, Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau ng DOE, asahan ang 1.15 hanggang 1.35 ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 1.80 hanggang 2 piso naman ang inaasahang increase sa bawat litro ng diesel. 1.70 hanggang 1.90 naman ang sa kerosene. Sa pagtaya naman ng mga oil company, posibleng tumaas ng hanggang 2.20 o pwede pang umabot ng 2.40 per liter ang diesel. 1.60 hanggang 1.80 naman ang sa gasolina. Gustuhin man nating mag-full tank, ala naman tayong pera. Ay, susme. Buti na ako, nasanay kami sa Cadillac. Cadillacad. Agahan yung alis. Yun nga lang, pagka nag-walking ka naman, papunta ng opisina, pagdating mo naman, may bilasan ka na, di ba? Tapos sino may sabi nun? Mag-commute si Secretary Jimmy Bautista. Huwag na daw gumamit ng sasakyan, mag-commute na lang. Mauna ka kaya, Secretary? Tingnan ko kung hindi ka mahuli. Magiging purely gaming regulator na lamang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation mula sa kasalukuyan itong dual role bilang operator at regulator. Itong binigyan diin ni Paco Chair at CEO Alejandro Tenco sa pagsisimula ng sesyon ng IAG Academy Summit noong September 13 na ginanap sa Manila Hilton, kung saan siya ang keynote speaker at isa sa mga panelist sa forum na tinatawag na Voice of the Umpire Regulators Talk. Ayon kay Tenco, plano ng bagong management na mas pagtuunan ng pansin ang tungkulin ng PAGCOR sa regulasyong pribado ang mga self-operated casino ng state-run gaming firms sa buong bansa. Paliwanag pa ni Tenco, ang paglipat ng PAGCOR sa isang purely regulatory function ay bahagi ng layunin ng ahensya na i-level ang playing field at tiyakin ang future growth at viability ng lahat ng nasa gaming industry sa buong bansa.
Inaasahan pa ng opisyal na makukumpleto ang proseso sa 2025. Makaraang simulan na nilang paghahanda para sa transition at ang pinakamahalaga sa lahat ay sa loob mismo ng PAGCOR. Ibinunyag din ng PAGCOR Chair na gumagawa rin ng ahensya ng mga kinakailangang pagbabago sa corporate structure nito, business processes at procedure upang gawin itong mas responsive at competitive. Kasama sa transition plan ang paglipat sa single corporate office upang mapigting ang koordinasyon, efficiency at performance. Yan din ang pag-modernize ng mga kasalukuyang kasino upang mahikayat ang mas marami pang mga players at gawing mas kaakit-akit ang mga assets ng PAGCOR para sa potential buyers. Pinag-aaralan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipahiya ang mga bangkong naniningil pa rin ng fee sa mga maliliit na mga transaksyon. Ayon sa Bangko Sentral Governor na si Eli Remolona Jr., tatalakayin nila ang posibleng ipapataw na shame campaign sa Bankers Association of the Philippines. Sinabi ni Remolona na dapat alisin ng mga bangko ang bayad sa mga small value transactions sa gitna ng pagsusulong ng gobyerno sa Digital Payments Transformation Roadmap. Target din ng Bangko Sentral na madala ang 70% ng mga Pilipino sa electronic channel bago matapos ang kasalukuyang taon. 3 sa malalaking bangko ng bansa nag-alis na ng fee sa mga maliliit na money transfer online kabilang ang Metrobank, ang Union Bank at Bank of Philippine Islands. Samantala, nasa mahigit 3,000 kilong basura ang nakolekta sa isinagawang International Coastal Cleanup ng DNR sa Legazpi City. Diyos marhay na aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Detalye ng balita mula sa Action Radio. Radyo natin birak ito. Si Ray Baton Jr. Ray? Nasa 218 sako ng basura na tumitimbang ng 3,088 na kilo ang nakolekta ng 700 na volunteers sa baybayin ng mga barangay ng Lamba, Puro, San Roque sa lungsod ng Legazpi sa pag-obserba ng International Coastal Cleanup o ICC na may temang Clean Seas for Healthy Fisheries noong Sabado. Pinangunahan ang coastal cleanup ng Department of Environmental and Natural Resources o DENR Bicol sa pamumuno ni Regional Director Francisco Mila Jr. kasamang iba pang ahensya ng gobyerno, non-governmental organizations, business sectors, universities and colleges at mga barangay official. Karamihan sa mga naipong basura ay mga upos ng sigarilyo, plastic cups, food at candy wrappers, mga kahon, bote, bottle caps, damit, diapers, tsinelas, face mask, toy plushies at ilang bahagi ng appliances. Noong nakarang taon ay umabot naman sa 37 sako ng basura na may timbang na 579 kilos ang nakolekta sa coastal barangay ng Cagmanaba sa bayan ng Uwas sa lalawigan ng Albay. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr., tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ray Mabalo. Samantala, nilekturan ni Ombudsman Samuel Martinez si House Deputy Minority Leader Franz Castro sa usapin ng confidential funds. Sa budget deliberation sa Kamara, tinanong ni Castro si Ombudsman Martinez kung saan ginagamit ang confidential fund at kung nagsusumite ba sila ng resibo sa Commission on Audit. Pero sagot ni Martinez, hindi kailangan ng resibo sa mag-liquidate ng confidential fund, kaya nga ito natawag itong confidential. Natawa ang ilan dumalo sa deliberasyon sa pilosopong tugon ni Ombudsman Martinez, pero ikinapiko naman ito ni Castro. Pero giniit pa rin ang mambabatas na inuobliga ang resibo ng CIF sa ilalim ng 2015 Joint Circular. Punto naman ni Martinez, mahihirapan ang mga intelligence officer na magbigay ng resibo para sa transportasyon, pagkain, iba pang gustusin tuwing nag-iimbestiga sila sa kaso o kaya gumagawa ng intelligence operation. Hinamon ni Martinez sa mga mabatas na alisin na lamang ang confidential fund ng kanyang tanggapan kung mag-aaway-away sa issue ng resibo. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun.
So hindi po pwedeng kasi meron po tayong Joint Circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. If that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin confidential fund, then alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa ating mga kababayan dyan po sa Hong Kong. Kumusta na kayo, ha? Mga mamis! Laundry day today. Kunot-no ka na naman ba sa makapit, medicate at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang South Con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test sa chocolate mud and Cebu Moon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Canada at sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. Las Vegas, see you soon. Kampanya kontra iligal na baril, pinaigting naman ng Batangas PNP. Detalye ng balita mula kay Renz Belda, RH35. Renz, good morning. Kaugnay ng implementasyon ng gun ban bilang paghanda sa paparating na Barangay Sangguniang Kabataan Election 2023, pinagtitibay ng kapulisan ng Batangas sa mga aktibidad kontra iligal na pagmamayari ng baril. Kaugnay nito kumpiskado isang kalibre 45 pistol sa ginawang paghahain ng search warrant ng mga tauhan ng San Juan Municipal Police Station kasama ang 403rd A Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 4A sa Barangay Abong sa San Juan, Batangas. Batay sa ulat ng tanggapan ni Batangas Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Samson Belmonte, kinilalang naarestong suspect na si Celso Sayat, 56 anyos na residente sa nasabing lugar. Kasama sa iba pang na-recover sa suspect ang ilang magasin at bala. Kasalukuyan nasa kustodiya ng San Juan Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa kauna na sa Pilipinas, DCRH, ito si RH35, Renz Belda. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Renz, at magandang umaga din kay Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas. Ay magandang umaga ho sa mga suki natin ho dyan sa Mindanao, sa Davao, sa North Cotabato. Kumusta na ho kayo? At sa mga miyembro po ng Tau Gamma Pi Fraternity, good morning! Magandang umaga, Pilipinas! Batiin din natin yung mga Pilipino sa Australia at New Zealand. Dream big. Pahig ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga kabataan na nangangarap na maging Pangulo ng bansa. Tugon ito ni Pangulong Marcos sa sulat ng isang kabataan mula sa Cotabato City kung saan ipinakita niya ito sa kanyang vlog. Inimok ng Pangulong Marcos sa mga kabataan na patuloy na abutin ang kanilang pangarap. Panawagan pa ng Pangulo sa mga young Pilipino na huwag tumigil sa pangangarap hanggat hindi ito natutupad o naaabot. 200 bilang ng mga Widows of War sa Special Geographic Area ng BARM binigyan ng financial at livelihood assistance ng MILG BARM. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuya Angel. Nakaugnay ng MILG BARM ang nasa 200 widows of war mula sa Barangay Manarapan, Carmen at Kabakan Special Geographic Area ng BARM sa layuning mabigyang financial and livelihood assistance bilang isang simpleng pagkilala sa kontribusyon ng kanilang mga husband, anak at mga kaanak bilang mga mujahidin na nagbuwis ng buhay alang-alang sa Bangsamoro struggle. Sa impormasyon mula sa MILG Information Team, mismong si Minister Attorney Nagibs Narimbo ang nag-distribute ng tig 50,000 pesos sa bawat widows at ang paglaan sa kanila ng long-term livelihood program. They deserve it. Ayon kay Minister Narimbo, hindi naman mapapalitan ang buhay ng mga nagsakripisyong mujahidin at sa simpleng hakbang na ito ng Bangsamoro government ay may paabot sa mga naiwanang pamilya ang lahat ng assistance and other opportunities na na-achieve ng BARM. Ang pondo sa nasabing programa ay mula sa SDF ng Bangsamoro Integrated Rehabilitation and Development Program o BIRD ng MILG BARM na iniimplementa sa 63 barangays na binubuo ng SJA ngayon o itong Special
Special Geographic Area sa BARM. Personal na pinasasalamatan ni Minister Narimbo ang mga katuwang na personalidad sa tagumpay ng nasabing programa na sina SGA Administrator Butch Malang, Field Director Zaiton Abbas, Program Manager Zaide Amil and his team at ang host Barangay Manarapan led by Chairman Dalid. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran, Jun. 37 na makalipas ang alas 4 na umaga, nananawagan naman ang Abra Police sa publiko na tumulong para matukoy ang mga suspect na pamatay sa bugandang misis ng isang judge sa Bangged. Ayon kay Abra Provincial Police PIO, Captain Ronaldo Eslarba, bagamat kitang-kita sa CCTV footage ang mukha ng mga killer ni Attorney Maria Saniata Alzate, wala namang lumalantad pa para kilalanin ang mga ito. Sinabi ni Eslabra na hindi pa rin malinaw kung ano motibo ng pamamaril kay Attorney Alzate. Una nang sinabi ng PNP na may hawak na silang matitibay na lead sa pamamaril sa naturang abogada. Sinalang naman sa sorpresang drug test ang 89 na mga matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Pinangunahan ni PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang on-the-spot drug test kasabay ng command conference sa Campo Crame sa Quezon City. Kabilang sa mga isinalang sa sorpresang drug test ang mga top-level officials ng PNP Command Group, Directorial Staff, Regional Directors at National Support Unit Directors. Sinabi ni Acorda na bahagi ito ng commitment ng PNP na linisin sa mga tiwaling pulis ang buong organisasyon. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga, dating Senator Kiko Pangilinan, hindi na panunuorin ang concert ni Shawi at saka ni Gabi Concepcion. Bakit, Gorgie Rula? Nakatakda na sa October 27 na gaganapin sa SM MOA Arena ang concert ni Sharon Cuneta at Gabi Concepcion na pinamagatang Dear Heart the Concert. First time nilang magsama sa isang project pagkatapos ng mahabang panahon nung maghiwalay sila. Marami pa ring supporters ang dating sikat na love team ni Gabi at Sharon, kaya ang sabi ng megastar ay ibibigay daw nila ito sa mga fans nila na sobrang na-miss na ang kanilang pagsasama. Kaya ang sabi pa ni Sharon na sa nakaraang MediaCon ng kanilang concert, nag-decide na raw ang asawa niyang dating Senator Kiko Pangilinan na huwag na lang panoorin ito. Kaya asahan ang absence ni Senator Kiko at ang kanilang mga anak para hindi na raw magkailangan. Pero syempre, okay manood si Casey Concepcion na anak naman nila Sharon at Gabi. Ibibigay doon nila ito sa mga loyal fans nila. Kaya pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Sharon Cuneta. We're singing about, all everything in the past. So, this is for our audience and I don't think kailangan pong makita ng asawa at mga anak ko yun, except Casey. Yan ang pahayag ni Sharon Cuneta. Halos sold out na ang concert nilang pinamagatang Dear Heart na bukod sa SM MOA sa October 27 ay meron na silang nakaschedule sa Okada, Manila sa October 30 at sa New Star Convention Center sa Cebu City sa November 17. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Anong nangyari? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 4 na umaga. May buntag sa mga tigpaminaw nato niya sa Sugbo. Suporta naman ang mga dayuhan at mga lokal na eksperto itatatag. Kinakailangan daw po sa itatatag na Philippine Maritime Zones. At ito na may kinatuhan ni Senator Tol Tolentino. Detalye ng balita mula kay Raymond at pa sa RH28. Raymond? Ikinatuwa ni Senador Francis Tol Tolentino ang nakuha nilang suporta mula sa mga dayuhan at lokal na eksperto sa naising pagtatatag ng Philippine Maritime Zones.
Sa organizational meeting ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones na pinamumuna ni Tolentino, sinabi ng mga itong bibigyang linaw nito ang dapat ay boundaries ng karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa international law. Sagot ito sa 10-dash line na naunang ipinalabas ng China na sakop ang kabuuan ng South China Sea pati na ang mga teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Gregory Pauling, ang direktor ng Southeast Asia Program and Asia Maritime Transparency Initiative, lahat ng mga bansang claimants kasama ang China ay saklaw ng international law. Para kay Dr. Stuart Kay ng Australian National Center on Ocean Resources and Security, pagtitibay ng batas ang claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagkakaisang mga ito sa pagsasabing ang pagtatakda ng Philippine Maritime Zones ay lalong magpalakas sa nauna nating panalo sa UN Permanent Court of Arbitration noong 2016. Para naman kay Attorney Neil Simon Silva ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, kung gusto nating tayo ay respetuhin ng international community, ay mahalaga na may lokal tayong batas na magtatakda sa ating maritime zones alinsunod sa international law. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond. 43 na makalipas ang alas 4 na umaga. Magbibigay ng 10 motorcycle unit ang Department of the Interior and Local Government sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pangungunahan ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. ang mga ang pagta-turnover ng 10 motorsiklo ngayong araw sa tanggapan ng MMDA sa Julia Vargas Avenue sa Pasig City. Ayon kay Abalos, donasyon ng DILG ang nasabing mga motorsiklo para sa Motorcycle Academy ng MMDA. Susundan ang turnover ceremony ng isang press conference kasama ni MMDA Chief Romando Artes at iba pang mga opisyal ng MMDA. Samantala, pananahimik ni Speaker Romualdez sa isyu ng ibinigay umanong donasyon sa Harvard University pagrespeto sa policy ng universidad. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regunan, Arichuel. Manang Milky. Mas dapat pagtuunang pansin at ipagmalaki ng mga Pilipino na ituturo na ang Filipino language sa Harvard University. Ang kay House Speaker Martin Romualdez, ang hakbang na ito ay magtataguyod at magpapanatili sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Umiwas si Romualdez na sagutin ang mga report na nagbigay umano siya ng $2 milyong na donasyon sa Harvard University para sa bagong Filipino language course. Kinikwestiyon ng mga martial law victims at rights advocates kung bakit inililihim ang donasyon at saan kinuhang pondo na katumbas na mahigit 100 million pesos. Paliwanag ni Romualdez na nirespeto niya ang polisiya ng Harvard University pagdating sa usapin ng pagbibigay ng donasyon. Dagdag pa ng House Speaker na ipag-ugnayan na ang Harvard University at hindi nila tinatalakay ang tungkol sa mga individual gifts at ito anya ay kanyang nirerespeto. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Baka nga mamaya, kwentong kutsero lang yung $2 million. Nakarmet dito, Speaker, nakarmet. Pahinga muna si Pangulong Bongbong Marcos sa kabi-kabilang pagbiyahe sa abroad. Hindi na dalawang Pangulong Bongbong Marcos sa ika-78 o ika-78 sesyon ng United Nations General Assembly sa New York City mula ngayong araw hanggang September 26. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, pangungunahan niya ang delegasyon ng Pilipinas at siyang magbibigay ng Philippine National Statement sa United General Assembly ng magsisimula ngayong araw, partikular na sa General Debate. Sinabi ni Manalo na kabilang sa kanyang tatalakayin ang rule of law, climate action at ang target ng bansang maging middle-income economy. Umaasa si Manalo na lalagda ang Pilipinas sa bagong kasunduan sa ilalim ng 1982 UNCLOS kaugnay ng conservation at sustainable use ng marine biological diversity. Kasama ni Secretary Manalo, pa New York City, sina Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga,
Health Secretary Ted Herbosa at NEDA Undersecretary Rosemary Edelion. Lalagdang ang Pilipinas sa bagong kasunduang magbibigyan ng proteksyon sa marine biodiversity sa karagatan. Partikular na titintahan ng Pilipinas ang High Seas Treaty na nakapaloob sa 1994 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Layunin ng nasabing treaty na aksyonan ang problema ng polusyon at overfishing sa mga karagatan na nasa labas ng national jurisdiction. Kabilang ditong mahalagang aktibidad na lalahukan ng delegasyon ng Pilipinas sa ika-78 sesyon ng United Nations General Assembly sa New York. Si Secretary Enrique Manalo ang mangunguna sa delegasyon dahil nga pahinga muna ang Pangulong Bongbong Marcos na kagagaling lamang sa 10th Asia Summit sa Singapore. Sumumpa naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na susolusyonan ng kanyang administrasyon ang malalang trapiko sa Pilipinas kahit na madaling araw. Sa kanyang vlog na Dear PBBM, sinabi ng Presidente, gagawin ng gobyerno ang lahat para matugunan ang problema sa trapiko, lalong-lalo na sa Metro Manila. Ginawa ni Pangulong BBM ang pahayag matapos basahin ang liham mula sa isang bata na humiling sa kanya na aksyonan ng matinding traffic. Ayon sa Chief Executive, maging siya ay ayaw din ng traffic. Kaya't nagpapatayo siya ng mga bagong kalsada at naglalagay din ng mga tren. Sa datos mula sa Japan International Cooperation Agency, nasa 3.5 billion ang nawawalang kita sa ekonomiya ng Pilipinas kada araw dahil lamang sa traffic congestion. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, ang Pangulong BBM pinagkaguluhan nga ng mga OFW sa Singapore. May dagdag na detalye sa Let Narciso Arish 14. Let, good morning. Mainit ang naging pagtanggap ng mga Pilipino kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang sorpresa itong bumisita sa isang mall sa Singapore. Pumunta ang Pangulo sa Lucky Plaza Mall kahapon ng tanghali para kumustahin ang mga overseas Filipino worker na kadalasang nagtitipon doon tuwing araw ng linggo. Masayang-masaya ang mga OFW na makita ang presidente. Tiniyak rin ng mga ito ang patuloy na suporta sa kanyang administrasyon. Palagi ang binibisita ni Pangulong Marcos ang Filipino community sa mga bansang pinupuntahan nito para pasalamatan sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya. Naimbitahan si PBBM na magsalita sa Asia Summit sa Singapore kung saan nakipagpulong rin ito sa iba't ibang grupo ng mga negosyante na interesadong mamuhunan sa bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. Alas 4:50, kinasuhan ng theft ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga big boss ng Double Dragon Properties Corporation. Pinatawan ng City Prosecutor na si Bimar Berceliano ng tig 66,000 pesos na piyansa, sina Attorney Joselito Barrera Jr., Edgar Cia III, Tony Tancachong, Ferdinand Cia, Risa Marijoy Cia, William Tan Ontiong, Joseph Tan Ontiong, Gary Cheng at Vicente Perez Jr. Kaugnay ito ng hindi naibigay na titulo ng condominium sa ilang kliyente ng Double Dragon sa kabila ng pagbabayad ng mahigit na 13 million pesos ng mga ito. Nadiskubre na hindi nakarating sa Quezon City government ang milyones na ibinayad na real property taxes ng mga complainant mula 2018 hanggang ngayong taon. Ang binayaran lamang ng Double Dragon ay ang real property taxes ng 5 unit noong March 3 at March 31, 2023 o halos 4 na taon matapos nilang matanggap ang kabuuang bayad mula sa mga complainant noong October 22, 2019. Nagkakahalaga ito ng 416,000 pesos lamang, mababa mula sa mahigit 3 milyong pisong inobliga nilang pabayaran sa mga complainant. Eto, kung yun natatandaan, ibinilita natin to, yung sinisingil nung isang complainant. Dahil nga ayaw silang i-refund nitong Double Dragon. Abay, mantakin ho ninyo, siningil ng mahigit 3 milyong pisong real property taxes daw. Ang binayad pala, 419,000 lang. Eto ngayon, nalaman, nagkabukingan ito nung magsalita yung Treasurer's Office ng Assessor's Office ng Quezon City at sinabi na hindi, wala silang binabayad na ganyang halaga.
Doon ho isang unit pa lang yun. Paano yung iba pang mga units na siningil din ng ganung halaga? Ngayon, na-dismiss ho yung kasong estapa. Estapa ho yun dapat, di ba? Kaya lang, hindi daw po, kulang daw po yung elemento ng estapa kasi sa ilalim daw ng batas, may mga panuntunan na hindi natugunan doon sa complaint para ho doon sa mga buyer ho ng Sky Suite condominium. Ganyan sa Quezon City. Pero sabi ho ng prosecutor's office, yun ay theft. Pagnanakaw yun. Ayun. Kaya ngayon, kumakaharap ho sila sa salang theft. Ito pong mga bossing ng Double Dragon Properties Corporation na nagbibenta nitong Sky Suite Condominium dyan po sa Quezon City. Pagka nalaman ito ng iba pong mga buyer, malamang magsunuran. Magandang umaga, Pilipinas! At teka muna, kasama na natin si Ginoong Rosendo So ng Grupong Sinag. Ay, congratulate natin si Secretary Ben Jokno at saka si Secretary Arsenio Balisacan. Pinagbuklod po sa isang pagkilos ang iba't ibang grupo po ng mga magsasaka at saka ng iba't ibang mga sektor. Abay, mantakin ho ninyo. Nagkakaisa ho ngayon ang grupo ng Sinag, yung Ubra, basta na, Bantay Bigas, para sa iisang layunin. Pinag-resign si Secretary Balisacan at saka si Secretary Ben Jokno. Kasando, magandang umaga po sa inyo. Angel, magandang umaga. At least ngayon nakikita natin nag-unify kayo. Hindi man kayo nagkakasundo pagdating sa presyohan ng bigas. O kaya sa ibang pang usapin. Pero bakit kinakailangang magbitiw na si Secretary Jokno at saka si Secretary Balisacan? Ano pang kapahamakan ang idudulot nito sa sektor ho ng pagsasaka, Kasendo? Isa yung price cap, di ba? Sabi nila hindi sila nakonsulta, nag-set ng presidente ng price cap, di ba, dun sa presyo. Hindi nila maintindihan kasi what happened, no? Dahil may nagsamantala, no? Kaya tumaas yung presyo ng bigas nga. May mga importer, ang ginawa is bumili ng palay ng 33 to 34 para tumaas yung presyo ng palay at tumaas yung presyo ng bigas. In which, at that time kasi mga July 20 plus to August, first week, nasa lang yan nasa 42 to 45 lang ang presyo ng bigas. Mm-hmm. Yung local na nasa merkado, no? In which biglang tumaas yung presyo ng 50 plus, di ba? Kasi dahil may mga importer na pumuntang Malacanang, yung grupo din yun, pinataas yung presyo para mag-import. Gusto nila mag-import. No? Para yung presyo kasi ng import pag pumasok, nasa 50 plus no? So, pinantay nila yon para tumaas yung local. Ganong ginawa nila. Hindi maintindihan ng economic team yon. Ang sinasabi, dapat ibaba yung taripa. No? Ginawa nila is nag-ano sila ng tao. No? Sila yung EFE yata ang nagpetition o FE something ang nagpetition doon sa Tariff Commission para ibabada yung taripa. Pero doon sa tariff hearing, walang ma-explain, no, doon sa Tariff Commission kung bakit kailangan ibaba yung taripa. Dahil ka-Angel, harvest time natin ngayon. So, expect talaga natin yung presyo. Nasa 23 to 24 pesos yung palay. And yung presyo ng bigas, babalik dun sa 43 pesos na nakikita natin. Na in which,
nung nag-cap ang presidente, itong mga ito hindi bumili, bumalik normal yung presyo. No? Hindi nila ma-explain yun sa Tariff Commission. Ang inaano nila sa Tariff Commission, nandun yung DOF din, yung representative. Ang sinasabi lang nila is yung history ng 2021, 2022, paano ang inaano lang nila yung figure ng 2021, 2022 para dun sa mga nangyari, no? Pero yung actual na nangyari, wala silang local production dito sa ating bansa. Kung ilan man ang remaining stocks natin, wala silang figure, no? Na ito, tatanim tayo itong crop na ito, ilan ang maiiwan. Wala silang ganun na figure. Wala rin silang figure kung ilan yung in-import kasi wala sila daw figure ng Bureau of Customs. Ang direction lang nila is basta mag-angkat na ibaba yung taripa from 35 to 10%. So, ganun lang. Kasando, ang sinasabi mo parang ito ay importer-driven. May mga nagsulsol na mga importer sa kanila para ganun yung maging posisyon? Oo, ganun. Ang nakikita natin, kasi may shipment na nasa... Ang shipment, isang nakikita rin natin is yung dumating dito sa ating bansa based on custom is from itong September, no? January to September 7. Ang figure ng custom is 2.4 million metric tons, no? Ang itong DA naman, ang figure is 2.33 million metric tons. Ang nakuha namin figure from exporting country, umaabot na ng 2.7 million metric tons. Ibig sabihin, may nakapasok na dito sa ating bansa na hindi nila pinapasok dun sa loob ng custom or hindi pa rin i-record kasi may petition, no, na ibaba yung tariff. So nakikita natin may shipment na dumating na tinatago ng mga businessman or gusto nila i-smuggle, isa yan, or hinihintay yung pagbaba ng taripa. So may may connivance yan with mga importer. Tapos yung mga nagpa-file ng yung mga nagsusuporta, yung mga negosyante. So may nagtatago ng shipment doon sa atin para pagbaba ng tariff, mababa yung shipment na dumating. Ayun. Na presyo. So ibig sabihin, niluluto tayo sa ating sariling mantika. Pinataas yung presyo ng local market. Pagkatapos nagpasok silang nagpasok ng stock na through smuggling, misdeclaration, whatever. Tapos pinupost na babaan yung taripa, sa kanila ilalabas. Pagka wala ng taripa, pagka binaba yung taripa, sa kanila ilalabas yung inismuggle. Ganun ang mangyayari. Yun ang nakikita natin, no? Kasi, di ba, yung Kongreso up to September 30, magre-recess. So, ang pinupus nila Jokno and Palisacan, shortcut na naman. Hindi na dadaan sa Kongreso dahil walang session para ibaba yung tariff through EO. Yun ang gusto nilang gawin. Magkano bang... Ayaw akong tanong kung magkano ang kikitain mo sa... Malisyoso yun eh. Magkano ang tongpats? Malisyoso yun. Ayaw kong itanong. Mahirap na. Huwag nating itanong yun. Magkano magkikitain nga? Hindi, para ikompromiso mo yung sikmura ng Pilipino, di ba? Papasukin mo ng gano'n. Malaki ba yun? Kasendo? Tsaka Angel, isang tinanong namin doon sa hearing, no? Ang pinapasok ng mga ito, kasi ang rinarason nila is para tulungan ang mga consumer, para
bumaba daw yung presyo ng bigas, patulungan ang consumer kung binaba yung taripa. At tanong namin sa kanila, ano ba yung percentage na pumapasok na itong mga bigas na nasa 45 pesos, no? Magiging 45 pesos. Kasi ang ini-import ng mga ito, majority ng ini-import ng mga importer is 5% broken. Yung 5% broken, hindi kasama dun sa well-milled rice. Di ba yung binibili na, yung mga binibili ng majority is yung well-milled rice na 45 pesos. So, ibig sabihin, yung 5% broken na papasok, hindi kasama dun sa capping na sinasabi nila. So, yung mga importer, pwede pa rin pagbenta ng 65 pesos, 70 pesos, 55 pesos. Diba? Kasi walang cap eh. So, hindi rin makakatulong dun sa presyo na 45 pesos. Yun ang sinasabi namin. Bakit kayo magbibigay ng insentibo sa mga importer na hindi naman ninyo sinasabing dapat ibenta nyo yan sa 45? Diba? Or mas mura. Hindi rin makakatulong, sabi namin. Hindi nila masagot talaga. Hindi, Kasendo, or mas mura. Pagka-imported, baka pwede natin mas mura. Wala silang, sabi namin, bakit hindi nyo i-cap, di ba? Dahil kung talagang for consumer kayo, ang sagot nila is, kami wala kaming, dyan. Wala kaming pakialam dyan. Pero may pakialam sila, ibaba yung taripa ng, mga importer. So, ang gagawin lang ng importer, magpasok, lumaki yung kita, siguro may ilalagay dun sa mga nag-propose dyan, may kita pa rin sila kasi 35 to 10. Kung magbigay sila ng 5% to 10%, may kita pa rin sila, di ba? So, yun ang nakikita natin, ang gulo na nangyayari, na in which ang nasa likod nito is si Secretary Joc, no? Tsaka si Secretary Balisacan. Kaya pala nire-recommend niyang maging Secretary ng DA si Secretary Balisacan. Mabuti na lang nagsalita si Secretary Balisacan. Wala namang offer sa akin, ha? Si Secretary Joc naman nagsabi na dapat si Balisacan na daw ang Secretary ng Agriculture. Imagine yung parang sinasabi, hindi kayo nag-consult, sabi niya siguro sa presidente, hindi kayo nag-consulta sa economic team. Papalitan ka na namin. Yun ang nakikita namin. Kasenda, maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Thank you. Thank you. Magandang umaga. Ang chair po ng Grupong Sinag, si Ginoong Rosendo So. Magandang umaga, Pilipinas! Kasado na rin ang karaban ng mga magsasaka ngayong araw para nga ipanawagan ang pagpatalsik sa pwesto kina Finance Secretary Benjamin Jocno at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Ayon sa Sinag Executive Director na si Jason Caingleta, para sa mga magbubukid na tutulan ang 0 o 10% na tampyas taripa sa bigas na isinusulong ng dalawang magagaling na opisyal. Aarangkada ang Farmers Caravan sa tapat ng tanggapan ng Foundation for Economic Freedom, ang proponent ng tariff cut. Sa pagkilos din o may pagkilos din malapit sa opisina ng Department of Finance sa Rojas Boulevard, sa Tariff Commission sa West Avenue sa Quezon City at sa Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry sa Muelle de Binondo. Una nang giniit ng mga lokal na magsasaka na sentensyang kamatayan ang pag-aalis o pagbababa ng taripa sa bigas dahil babahan na naman ang imported na bigas sa mga lokal na merkado. Samantala, umabot nga sa 40 million pesos na halaga naman ang hinihinalang smuggled na bigas ang nasamsam ng Bureau of Customs sa ni-raid nitong warehouse sa Bacoor City sa Cavite at Las Piñas City. Ang mga nakumpiskang bigas ay mula Vietnam, Thailand at China na nagkakahalaga ng 40 million pesos. Ito yung bukod pa sa naunang warehouse na ni-raid din ng BOC sa Zamboanga City kung saan may higit sa 42,000 na sako ng bigas na nagkakahalaga ng 42 million pesos ang nakumpiska. Ayon sa Bureau of Customs, ang mga nakumpiskang smuggled rice ay binibenta sa halagang
Higit 1,300 pesos per 25 kilo stock o halos 53 pesos kada kilo sa mga palengke. Sinabi ng Customs Commissioner na si Benvenido Rubio na ang presyo ay lagpas sa price ceiling na itinakda ng Department of Agriculture na 41 para sa regular milled rice at 45 pesos per kilo na well-milled rice. Binigyan ng 15 araw ang may-ari para isumite ang kinakailangang mga dokumento para ma-validate ang legalidad ng pag-aangkat ng nasabing mga bigas at malamang kung nagbabayad ito ng tamang buwis sa gobyerno. Pero yung ni-raid po sa Zamboanga, doon huli na nakita na misdeclared ang naturang shipment. Ay, sus, may kawawang mga magsasaka. Pinaiikot pagkatapos, idideklara ka ang gusto pang mangyari ng Secretary ng Finance. Tanggalin na lang yung taripa. Galing Si Grace Castañeda mula sa DOST Pag-asa. Kasama na natin. Good morning, Grace. Yes, good morning din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay Intertropical Convergence Zone or ITCZ pa rin yung umiiral dito sa bahagi ng Mindanao. Kung saan sa buong bahagi nga po ng Mindanao ngayong araw, na-expect natin na magiging mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Dulot nga po yan ng ITCZ. So, pag-iingat sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron pa rin po tayong tsansa ng mga isolated ng mga pag-ulan or ito yung mga panandalian lamang or mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot naman yan ng localized thunderstorms. At sa kasalukuyan ay wala po tayong minimonitor or namamataan na sama ng panahon na maaari maka-apekto dito sa ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Grace. Ayan, sabi ho ni Grace po, pwede ho tayong maglaba. Matutuyo ang ating labada. Magandang umaga, Pilipinas! At para ho naman doon sa mga gustong magkaroon ng bagong kotse at bagong bahay, samantalin ho natin itong alok ho sa atin ng Westchester Realty para sa kanilang mga proyekto sa Sibera, Mabalacan, Sibera, Bacolod at Samira. 20,000 pesos pa rin all-in down payment. Ang gagawin lamang ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ang mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon ay napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. May mga ready for occupancy unit na dyan po sa Sibera, Mabalacan, Sibera, Bacolod at Samira. At dyan ho naman sa Sibera Prestige Lupa lang. Ayan, para bahala kang gumawa ng disenyo ng bahay mo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Kung ngayon ho kayong magpapareserve, dahil bare months na, may chance pa kayong manalo ng brand new car. Ulitin ho natin, makipag-ugnayan ho kayo sa ating pong, dito po sa mga numero ito, 0916-606-8124. Ulitin natin, 0916-606-8124. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 5. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minutos na makalipas ang alas 5 na umaga. Kaya ba yung pagkagising nyo parang sakit ng ulo nyo tapos parang kayong antok na antok pa, ayaw nyo bumangon. Diba? Gising ka na pero gusto mong matulog, kulang ka ng energy. Kaya lang, wala ka rin pumasok ka man, wala ka naman focus sa trabaho. Tapos may mga tigyawat ka pa, walang glow. Resulta po yan ng puyat, stress. Sa pag-aaral po, ang sleep deficiency o puyat at stress ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. Puyat din daw ang dahilan kung bakit may mga na-aksidente ka minsan, nababagsak ka na lang, Tapos nawawalan ka ng balance, lalong-lalo na sa mga senior citizen. Ayan, Kailangan ho ninyo na sapat na tulog. Hindi lang basta tulog, kundi magandang tulog para may magandang gising. Mahalaga ho na palakasin natin ang ating katawan sa pamamagitan po ng postbiotic food supplement.
Ito nga pong Ultabayo, kauna-unahan niyang postbiotic food supplement dito sa Pilipinas. Ang postbiotic ay teknolohiya na dinevelop at tinaklas, inaral ng mga dalubhasa sa Japan. Dito naman sa Ultabayo, ginamit nila yung active ingredient para po sa o active component para sa Ultabayo capsules. Rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado po ng mga doktor. Madali lamang ho itong mabili online. Dili kaya sa Lazada, Shopee at TikTok. O dili kaya makapag-9 ho kayo sa 0917-110-6580 para po sa karagdagang impormasyon. Available din po ito dyan sa John's Pharmacy sa Zamboanga City at sa Pasmed Pharmacy dyan po sa San Pedro, Laguna. Binigyan din ni Senator Christopher Bongo ang public office is a public trust para po sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Senator Go, dapat unahin ng mga elected official ang interes ng publiko at huwag sisirain ng tiwalang ipinagkakalob ng taong bayan. Una nang inihain ni Senator Go ang Senate Bill 197 o Magna Carta for Barangays na kumikilala sa malaking papel na ginagampanan ng mga barangay official sa pagsaserbisyo sa pamahalaan. Sinabi pa ng senador dapat otomatikong ibinibigay sa kanila ang kanilang parte sa pambansang buwis kung saan kabilang sa pondo ang pagmimintina ng mga kalsada at mga tulay sa barangay, gayon din ang pagtaas ng share mula sa real property tax at iba pang mga koleksyon. Uy, 76 birthday pala sana ngayon ni Dr. Joe Taruca. Doc Joe, wherever you are, alam namin kayo nandyan sa heaven. Happy birthday, ha? Magpaluto ka ng pansit kay St. Peter. Parang long life, ha? 5:16. Bumuna ng Special Investigation Task Force sa mga otoridad sa kaso naman ng pagkakapatay sa abogadang si Attorney Maria Sanyata Liwliwa Gonzalez Alzate. Ayon kay Police Colonel Froilan Lopez, ang Chief of Police ng Abra at Special Task Group Alzate Head, tututukan ang investigasyon ng pagkakakilanlan sa dalawang gunman na nakuna ng surveillance camera habang papatakas matapos namang isagawa ang krimen. Sinabi pa ni Lopez na magsasagawa na sila ng malaliwang investigasyon sa naturang pagpatay at ikinukonsidera rito ang trabaho ni Alzate na siyang pangunahing sanhi ng krimen. Si Alzate ang asawa ni Rafael Alzate, dating acting presiding judge ng Regional Trial Court Branch 24 ng Ilocos Sur at RTC Branch 58 ng Abra. Dinumog naman ang 1.3 million devotees na ang Peña Francia Pluvial Procession sa Naga City, Camarines Sur nitong Sabado. Bago ang parada, nagdaos muna ng celebratory mass sa Quadricentennial Arch ng Naga Metropolitan Cathedral. Nasa 156 na mga bangka ang napuno ng mga devotee na sumama sa pluvial procession sa kahabaan ng Naga River. Bukod sa mga color-coded boyadores na nag-escort sa pagoda kung saan nakasakay ang imahe ng El Divino Rostro at Inang Peña Francia na siyang patrono naman ng buong rehiyon. Marangkada na rin ang 3 araw na 2023 bar examinations para sa halos 11,000 aspiring lawyers. Matagumpay na naidaos ang unang araw ng bar exam sa 14 na local testing centers sa buong bansa. Sinalubong ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando ang chairperson ng 2023 bar examinations sa mga kumuha ng pagsusulit sa San Beda College sa Alabang sa Muntinlupa City. Sa UP Diliman sa Quezon City, naglakad lamang ang maraming aspiring lawyers dahil sa bigat ng daloy ng trapiko sa University Avenue. Sa University of Santo Tomas naman sa Maynila, naispata naman ang mga magulang na umiiyak. Inaakap ang mga inihatid nilang anak na sumalang din sa bar examinations. Magandang umaga, Pilipinas! Target naman ng Korte Suprema na ilabas ang resulta ng 2023 bar examinations bago magpasko. Ginawa ng bar chairperson, Associate Justice Ramon Paul Hernando ang pahayag sa pagsisimula ng 3 araw na pagsusulit para sa 11,000 aspiring lawyers. May kabuang 10,791 examinees ang bar exam ngayong taon kung saan 5,821 ang mga first-timer ba? Dami ha?
Magpapatuloy ang bar examination sa September 20 at 24 sa 14 itinakdang testing centers nationwide. Magandang umaga, Pilipinas! At doon sa mga magbabar exam, magbaon ho kayo ng family alcohol para may panglabang kayo sa mga mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede ho ninyong baunin. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH sa bukna sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 8,000, 8,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan, ang clue. Kasi nakuha na ho yung item number 1, nakuha na rin ho yung item number 2. Ayan, kulang nga lang ng mga impormasyon kanila ibinahagi. Ang clue natin, hindi lang isa, hindi dalawa. Ayan, so ibig sabihin, more than 2. Ang inyong sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga Carmona, Cavite, sa mga taga Las Piñas, mga taga-Tagig, mga taga Mindoro. Congressman Byung Garing, good morning. Nagbuga ang Bulkan Taal ng 3,000 metrong usok sa Taal Lake. Ayon sa DSTP box, naobserbahan ang volcanic smog o VOG mula sa bulkan at nasa 3,264 tons ng volcanic sulfur dioxide ang ibinuga nitong o kada araw. Sinabi ng ahensya na nakakaapekto ang smog sa paligid nito mula pa noong unang linggo ng Setyembre. At talaga, inaabisuhan ng mga residente na manatili sa loob ng bahay at sarang pinto at mga bintana. Pinagsusuot din ng mga ito ng N95 mask o face mask at pinainom ng maraming tubig upang maiwasan ang irritation sa lalamunan. Caloocan PNP at CSWDD inulunsad naman ang Oplan Bulabog sa mga barangay. Ano yung Oplan Bulabog? Alamin natin mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May butag ko Angel upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lungsod at lalo na sa mga barangay ng Caloocan. Nagsagawa ng Oplan Bulabog ang Public Safety Traffic Management, ang PSDMD, ang City Social Welfare and Development Department at ang Caloocan Police kagabi. Ayon kay Police Colonel Robert Lacuesta, layunin ang operasyong ito ay upang maaksyonan ang kaguluhan sa pagitan ng mga kabataan na nauwi sa pagsasakitan at riot. Nag-issue din ng ticket ang PSDMD at ang Caloocan Police sa mga lumalabag sa city ordinance habang bigyan naman ng counseling ang CSWDD sa mga kabataan. Panawagan ng PNP sa mga magulang na tulungan sila sa pag-aalaga at disiplina ng kabilang mga anak. Malaki umano ang responsibilidad o pananagutan ng mga magulang, lalo na kung sila ay mga menor de edad pa lamang. Wala pa rin sa kaarawan sa Pilipinas, Diza Reyes, ako si Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Edwin. Samantala, mag-live-in partner ang estado naman dahil sa illegal drugs at baril sa Peñaranda, Nueva Ecija. Detalye mula kay Grace Anzano, Aris 25. Grace. Angel, arestado ang dalawang itong mag-partner na ito matapos nga na iserve ang search warrant ng mga pulis at kakitaan ng droga at baril sa kanilang tinutuluyang bahay sa Barangay Poblacion 2, Peñaranda, Nueva Ecija.
Sa report na nakarating sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director na si Colonel Richard Caballero, kinilala ang dalawang suspect na sina Ricky Aberin, 52 taong gulang, at ang kanyang kasama na si Gina Estanislao, 42 taong gulang, na pawang residente sa nabanggit na lugar. Nakumpiska sa tinutuluyan ng dalawang suspect ang 3 piraso ng plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 1.5 grams at may street value na 10,500. Kasama din na nasamsam ang mga drug paraphernalias at 5 piraso ng bala mula sa kalibre 45 baril at 38 revolver na may laman na mga bala at 81,000 pesos na pera ang nasamsam sa search warrant operation. Ayon sa hepe ng Peñaranda, na si Police Major Eric Corpus, nakakuha sila ng mga impormasyon sa mga una ng mga nahuli nilang drug suspect at ang mag-live-in partner ang itinuturong source ng droga sa bayan ng Peñaranda. Agad namang ikinasanga ang operasyon. Ayon pa kay Colonel Caballero, sa kabila ng abalaang kapulisan sa nalalapit na halalan para sa barangay, ay tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang anti-illegal drug operation sa naturang lalawigan. Naharap ang mag-live-in partner sa paglabag sa illegal possession of firearms at itungang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Grace. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5, pagiging agresibo at irresponsable ng China sa West Philippine Sea nagdudulot na daw po ng global isolation. Ayon ito sa Armed Forces of the Philippines. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuyang Angel, dapat suportahan at hindi dapat pigilan ang mga pag-ingay na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas hinggil sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Yan ang sagot ng Armed Forces of the Philippines sa babala laban sa pagsama sa Amerika at ilan pang kaalyadong bansa sa laban sa pinagagawang teritoryo. Ginawa ni AFP spokesman Colonel Miguel Aguilar ang pahayag bilang reaksyon sa sinabi ng security expert si Professor Romel Banlawi na malaking problema ang pagdawit sa Estados Unidos. Iit ni Aguilar, alyansa lang ang paraan para makalaban ng Pilipinas sa China. Dahil sa pinagkaiba ng pwersang militar ng dalawang bansa. Bukod dito, takot lang umano ang China na ma-isolate. Bagay na nangyayari na ngayon sa international community. Inagilar na dumarami raw ang mga bansang nagpapahayag ng suporta sa Pilipinas sa gitna ng expansionist activities ng China sa Indo-Pacific region. Pakinggan natin si Colonel Aguilar. Only through a strong alliance that we can, right now, at this very moment, when we are still in the process of modernizing the armed forces and in enhancing its capability, that we can advance our national interest. Napaka-importante po ng alyansa. And I think, takot lang sila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. 28 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay, happy birthday nga pala kay Mayor John Dalipe ng Zamboanga City. Mayor John, happy birthday. Buenos dias sa ating pong mga kababayan dyan po sa Zamboanga City. Binabati ka rin ni brother Joel Sanson. Ayan, Mayor John Dalipe, happy birthday. At kahapon naman birthday ni Alex De Guzman, si Goosey Boy. Binabati naman siya ng mga mapitagan. At ngayong araw na ito, ang nagdiriwang naman na membro ng Class Mapitagan ay si General Romulo Bong Cabantac Jr. Si Kuya Bong ay nagdiriwang ng kanyang birthday. Binabati din ng mga poging
Mapitagan. Happy birthday sa lahat ng nagbe-birthday ngayong araw na ito. Magandang umaga, Pilipinas! Padalhan ho ninyo sila ng tangerine chocolate. Yan. Nagbigay kayo ng dark chocolate. Hindi lang kayo nagregalo, binus pa ninyo ang kanilang immune system. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, matagal lang tried and tested ang dark chocolate na pang-boost ng immune system. Katunayan, noong 1700s, yung dark chocolate po ay ginamit para lunasan ho yung smallpox. Pinalalakas ho ang immune system ng ating mga kababayan. Dito ho, hindi lang immune system ang pinalalakas natin ang loob ng mga magsasaka, pinalalakas natin ang loob ng mga MSMEs. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dating umaasa lamang po sa kopra, ngayon po ay mga negosyante na. Nagpuproduce sila ng magagandang kalidad ho ng beans at dinagamit yan sa pagproseso ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Mahigit 10 variants po ang available at ang mga iba pang mga raw materials na ginamit ay galing din po sa harvest ng mga magsasaka. Yan ha. So sana na ang LGU, ganyan hong klase ho ng mindset. Ano ha? Tulungan ang sektor ng pagsasaka, palakasin ang loob ng ating mga magsasaka, itaguyod ang MSMEs para lumakas po ang ating ekonomiya. Ulitin natin sa mga magre-regalo sa Pasko. Mag-reserve na ho kayo sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph para makahabol na po sa production. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30. Champion, gawang Sama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Kalumpit, Bulacan. 33 makalipas ang alas 5 na umaga dito po sa Pilipinas. Magandang umaga din sa mga taga Palm Spring, California. At sa mga suki natin dyan sa San Diego, California. See you soon din ha. Ay, teka muna. Speaking of abroad alam ba ninyo na meron pong isang lugar dito sa Norway, yung Svalbard. Svalbard. Ayan, sa Norway pala. Pwede kayong pumunta, magtrabaho nang walang visa. Kahit pa ho sa panig ng mundo kayo nang galing. Pero kinakailangan nyo para makapunta dyan, Schengen visa yata, para makapasok ka ng Norway. Pero para magtrabaho dun sa Svalbard, hindi mo kailangan ng working visa. Check nyo ha. Tsaka alam ko may flight ang Cebu Pacific. Papunta dun. Hindi ko lang alam kung saan dadaan. Hindi direkto papuntang Norway. Kundi may flight sila na dun sa rutang yan, papuntang Svalbard. Namahagi naman ang tulong ang Department of Social Welfare and Development Region 2 sa mga residenteng apektado ng magnitude 6.3 na lindol sa Calayan, Cagayan. Ayon sa DSWD Region 2 Director na si Lucia Alan, 2 pamilyang naapektuhan ng pagyanig. Kabilang sa mga nasugatan ay bata na inilipat na rin sa Cagayan Valley Medical Center. Pinagkalooban din ng bata ng free hospitalization at binigyan ng 10,000 pisong cash assistance. Binigyan naman ng local government unit ng Calayan ng 11,000 assistance ang biktima habang nagpapagaling sa ospital. Sinabi pa ni Alan na hinahanapan na ni Mayor Joseph Llopis ang 2 pamilya ng malilipatan dahil hindi naligtas na balikan ang kanilang tirahan matapos ang malakas na pagyanig. Bumaba naman ang inutang ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga domestic at foreign bank nitong Hulyo. Nasa 131.94 billion ang gross borrowing ng pamahalaan para sa nasabing buwan, mababa ng 24% sa parehong period noong 2022. Ayon sa Bureau of Treasury, 34% na bumaba ang utang sa local banks ng pamahalaan o nagkakahalaga ito ng 110.5 billion pesos. Nangutang naman ang gobyerno ng 21.44 billion pesos mula sa mga bangko sa ibang bansa. Okay lang ho yan. Huwag kayong masyadong nenervyusin. Pati mga apo nyo kasama ho sa magbabayad ng utang na yan, ha? Tang na loob! Nakiisa naman ang mga syudad sa Eastern Metro Manila sa nationwide cleanup drive ng Department of the Interior and Local Government. Nakiluhok sa simultaneous barangay at Kalinisan Day o Barkada
initiative ng Mandaluyong, Pasig at San Juan City nitong Sabado. Sa ilalim ng Barkada Project, iniikayat ang mga barangay na regular na magsagawa ng environmental program sa kanilang mga komunidad gaya ng paglilinis ng mga estero at creek, gayanti ng pagsusulong ng solid waste disposal and management. Pero sana isabay na rin ho natin sa pagtuturo sa ating mga kabataan, hindi lang ho yung coastal cleanup, kundi pati ho yung pagsiguro na yung pong mga basurang yan na itinatapon ho sa mga kailugan hindi ho nakakarating sa mga karagatan. Ano, ha? Kasi dumi-dumi na rin ho ng mga dagat natin dahil po sa mga itinatapon nating mga basura. Kasi hanggat hindi natin na-educate ng gusto yung mga kabataan, patuloy ho silang magtatapon at magtatapon. Nakakapagtala ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit ng Provincial Health Office ng Cagayan ng 40 kaso ng sore eyes. Nako! Ayon kay Nestor Santiago ng Peso, karamihan sa mga nagka-sore eyes ay mga bata. Paliwanag naman ni Aisha Rowena Arce ng Department of Health Region 2, ang pagpalit-palit ng panahon ng pangunahing sanhi ng pagkalat ng sore eyes. Payo po ni Arce para maiwasan ang sore eyes, laging maghugas ng kamay gamit ang sabon, shield bath soap preferably, at malinis na tubig at gumamit din po ng sanitizer. Aganda kumonsultahan sa mga eksperto sakaling maranasan ang sintomas ng sore eyes. Ang sore eyes ay conjunctivitis. Sore eyes o conjunctivitis ay impeksyon sa mata na sanhi ng microbes kung saan ang sintomas nito ay pamumula, pangangati at paghapdi ng mata. Summer lang naman siya, di ba nauuso yan? Pero nga daw, dahil sa pagpapalit-palit ho ng panahon, kailangan ho natin ng shield bath soap. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi lang sa pagligo, kundi pati sa paghugas ng kamay. 38 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pinas! Wala pang statement ng Department of Health dito po sa lumalaganap na Nipah virus dyan po sa India. Siyempre, marami din ho namang mga Pilipino rin o marami din pumapasok na mga dayuhan galing po sa India na pupunta ho ng Pilipinas. 2 katao na nga po ang namatay, 700 naman ang sinusuri dahil sa Nipah virus. Ito po ay sa Kerala, India. Nakakordon na doon yung mga eskwelahan, public transport sa Southern Indian State para maharang ang pagkalat ng nakamamatay na sakit. Ayon po sa health officials ng India, kumakalat ang Nipah virus sa pamamagitan ng contact sa bodily fluids na infected. Pero pwede din na po ito through yung mga paniki at saka baboy. Ano, ha? Ito na ika-4 na outbreak ng virus na naranasan sa noong 2018. Ayon sa US Center for Disease Control and Prevention, isang zoonotic virus ang Nipah na inuugnay sa pamamaga ng utak o encephalitis. Ang mga sintomas dito, lagnat, pananakit ng ulo, ubo, sore throat, hirap sa paghinga, pagsusuka, seizure, coma at disorientation. May kahalintulad na kaso din po ang natuklasan dyan po naman sa may Bangladesh. Pinalakas naman ng Department of Public Works and Highways ang paghahanda ng Pilipinas sa posibleng pagtama ng The Big One. Inaprubahan na ni Public Works Secretary Manuel Bunoan ang policy guidelines para isama ang emergency equipment na components ng Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Project sa The Big One Earthquake Preparedness Program. Sa pamamagitan ng World Bank, popondohan ang Component 2 ng nasabing proyekto na ang capacity requirement ng emergency response equipment ng DPWH. Sinabi ni Bunoan na nasa 120 120 mga bagong kagamitan at mga assets ang magpapalakas sa kakayahan ng bansang tumugon sa malalakas na pagyanig sa Greater Metro Manila. Yan, napakahalaga ho nito kasi tinanong nyo yung nangyari sa Morocco. Di ba? Hirap na hirap po silang maghukay ng mga nawawala. Dahil nga po sa kawalan nila ng sapat na mga gamit. Dito naman sa Pilipinas, hindi naman ho tayo nagpapahuli pagdating ho sa kahandaan sa disaster response. Pero kung halimbawa ang magnitude katulad ho nung nangyari sa Libya, bumigay yung 2 dam habang kita ho ninyo magkakasunod yun, di ba? Una, yung malawak ang sunog sa Hawaii.
Ang Hawaii, hindi naman ho third world country yan. Di ba? May sapat din hong kakayahan tumugon sa mga ganyang klase ho ng mga catastrophe. Pero ang dami din hong mga namatay. May mga Pilipino ho na apektuhan doon. Tapos sinundan ho ito nung mga pagbaha sa Beijing. Na naranasan nila makalipas ang more than 100 years. Di ba? Beijing ho yan. Progressive country. China ho yan. Ano? Laki-laki. Tapos, ano pa sumunod? Yung dun sa yun nga, Morocco, pagkatapos. Nandiyan ho yung mga bantang ng catastrophe. No? Kaya siguro, kinakailangan talaga higpitan pa ho natin ang ating mga dasal, ang ating panalangin, para malayo ho tayo sa mga natural calamities na katulad ho niyan. Kaya, dagdagan ho natin ang dasal. Pero at the same time, dagdagan din ho natin ang paghahanda. Magandang umaga, Pilipinas! Speaking of paghahanda, para hindi ho tayo natatraffic, bili tayo ng bahay na malapit ho sa malapit po sa MRT. Ayan lang, 36 units na lamang po ang natitirang units dito po sa GA Tower 2. Proyekto po ng West Coast Realty na una po nilang pinaglaanan ng mahigit sa 300 million pesos para nga sa renovation. And from 100 plus na natitira, down to 36 na lamang ho sila. Ayan ang pang iniintay ho ninyo, makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At dahil nga po Bermanso, ang alok ho ng West Coast Realty, 50,000 pesos all-in down payment. Kung may natitira pang mga units, bilisan ho ninyo. O dili kaya pumunta na lang ho kayo ng personal, makita din ho ninyo yung kanila pong mga available na mga amenities. Ayan, labi pa lang, panalo na para kang bumili ng bahay sa 5-star hotel. Pagkatapos, meron pa hong kompletong mga amenities. May swimming pool sa loob, meron din ho sa labas. At para mapanood ka kung nagsiswimming ka, kinakailangan gumamit ang mabuboso ng drone kasi nasa rooftop. Mahirap puntahan. Ayan, ito pa rin ho ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Magandang umaga, Pilipinas! 46 makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Alam niyo, maganda yung lecture. Maganda yung paliwanag ni Ombudsman Sam Martires tungkol ho sa paggamit ng confidential at intelligence fund. Sabi niya, paano mo hahanapan ng resibo ang isang activity na may kinalaman sa intelligence, pangangalap ng impormasyon ng isang intelligence officer. Although, ang sinasabi niya, para kung aalisin niya sa amin sa ombudsman, okay lang. Kaya lang, mapapabagal nga daw po mapapabagal din yung kanilang mga investigasyon. Ang tanong ho kasi sa kanya, bakit kung talagang babagal ang investigasyon, bakit hindi nyo nagamit ng lubusan yung pondo nyo nung nakaraang taon? Di ba? Ang sabi niya naman, masama bang magtipid? Kung makakatipid ka naman, sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan, pakikipagkamay, pakapi-kape, bakit nga naman hindi? Ganda ho ng paliwanag. At anyway, pakinggan natin yun, ito yung paglilinaw kung bakit ho mahirap nga namang i-liquidate ang intelligence fund. Ayan, pero ang sinasabi ho kasi ng minority group, hindi. Meron requirement talaga na tawag dito, kinakailangang mag-submit ng resibo. Hindi ko kabisado yung yung 2015 joint circular na binabanggit. Kaya lang, logic will tell you. Tama nga naman. Paano nga naman gagawin ng isang intelligence officer? Halimbawa, nagkakandak ng surveillance yung mga pulis, yung mga sundalo, yung mga taga-BIR, o kaya yung mga taga-Bureau of Customs. Bawat habang nagmamanman ka, hindi, ito na lang. Yung gumagawa ng background check sa isang nag-a-apply ng posisyon sa gobyerno.
Tandang-tanda ko yung mga nagkakandak ng investigasyon eh. Meron isang kamag-anak kami na iniimbestigan, nag-background check kasi aplikante sa isang sensitibong posisyon. Nagpunta doon, ang nakausap yung mga tricycle driver na malapit doon sa lola ko. Ay, muntik magulpi yung mga intelligence officer kasi akala nila nagmamanman, ano ha? Ito nagkaliwanagan. Paano mo ililiquidate yun kung gano'n yung lakad, no? Tsaka, mabuti sana kung ang surveillance operation gagawin mo na isang araw lang, di ba? Kaya, mukhang may punto, malalim yung maganda yung paliwanag, extensive yung paliwanag ni Ombudsman Sam Martires. Eto nga. Asan yung paliwanag ni Ombudsman Sam Martires? Yung yan. Kanina, ginamit natin yung paliwanag niya. Doon sa budget. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yun. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong Joint Circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. If that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-awayan natin confidential fund, then alisin mo niyo sa budget namin yung confidential fund. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Yeah, di ba? O nga naman. May mga ahensya hindi gumagamit ng intelligence fund eh. Yun nga lang, ang sinasabi ho nila, babagal siyempre yung investigasyon kung yung mga pondong inilaan para sa ganyang klase ho ng mga activities hindi kinakailangan hindi inallocate ng pondo. Although, nandun ho talaga rin pa rin ang assumption na po pwedeng maakotong yan. Kasi nga, wala namang hindi naman nililiquidate di ba? Ang sasabit lang parang certification na ginamit nga sa ganitong activity, yung pondong yan. Kaya ngayon mainit ho yung investigasyon, yung mga pagsusuri ho ng gobyerno sa mga intelligence funds. Tama din ho naman yun, di ba? Tama din ho na may mga pagtatanong na ho ganyan. Kaya lang, sabi ko natin, anong lohika? Anong logic ang gagamitin mo para sabihin, siguro wag na intelligence fund, investigation fund, di ba? Kasi kung hindi nga naman, kung hihanapan mo resibo, hindi na confidential yun. Baguhin ho natin yung panuntunan para nalalaman kung kasi baka naman mamaya ginagamit lang sa pang-inuman yan, di ba? Kasi may mga paraan ho dati nga, di ba, sa Armed Forces of the Philippines yung ang ginagawa nila sa procurement, di ba? Merong revolving fund unit na basta 500,000 below, wala nang bidding. Kaya ang ginagawa, sinachap-chap yung pondo, kahit ilang milyon yung inilalaan na pondo sa isang procurement, icha-chap-chap na 500. O yun. Nagkabukingan, natigil na ho yun. Na-dissolve na ho yung mga units na yun. So, kung dun sa procurement na gano'n, nagkakaroon ho ng anomalye, how much more para sa intelligence fund. So, siguro baguhin ho natin, palitan ho yung pangalan at lagyan ho ng mekanismo kung paano, wag yung simpleng ililiquidate mo, hahanapan ng resibo. Kasi kung yun magiging basihan, mukhang malabo pa nga sa malabo pa ho sa maitim na alkitran pagkuha ho ng mga impormasyon kung paano nagagamit yan pong intelligence fund. Magandang umaga, Pilipinas! Pero kung lumalaki man at hindi na justify, may mga ahensya bagay. Ang DA ba merong intelligence fund? Meron. Dapat, kasi di ba mga smugglers ang hinahabol niya. Ang Bureau of Customs. Ang tanong lang nila bakit ang DepEd mas malaki ang intelligence fund kaysa sa DND? Yun lang ho siguro din ang kinakailangan ma-explain.
Diba? Bakit nga naman mas malaki yung pondo para sa intelligence ng although ang pinapaliwanag ho naman ni Secretary Gibo, sabi niya dati naman kasi marami naman ho, may lalong-lalo na doon sa security na ibinibigay ho sa Office of the Vice President. Dati daw kasi hinuhugot lang kung saan-saan. At least ngayon malinaw na pinaglalaanan ng pondo. Kaya ho, itong mga nagaganap na pagdinig ho sa Senado, sa Kongreso, subaybayan po ninyo para nagagabayan din ho tayo kung saan nga ba nagagamit ho yung pondo. Diba? Sige, bukas makalawa, pag-usapan ho natin uli yung tungkol ho naman sa tawag dito, double, triple, quadruple allocations. Congratulations kay Congressman Romy Acop na isa ho sa mga bumubusisi niya na. Paano po? Di pansamantala, papaalam na ho tayo. Susunod na ho si Jerry Bahat at si Anthony Taberna. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Plato. Ang sabi po ni Plato, nothing taught by force stays in the soul. Ang naman daw pong bagay na itinuro sa pamamagitan ng pagpuwersa o panggigipit ay hindi mananatili sa kabuuan ng pagkatao ng isang tao. Ayan, Magandang umaga, Pilipinas! Kaya sa mga magulang, wag yung di ba? Yung mga magulang kuminsan, lalong-lalo mag-exam. Ang bata gagamitan ng tsinelas, para lang matuto. I-motivate ho natin sila na siguro bigyan natin ng carrot rather than stick, para sila ho ay mag-aral ng husto. 3 minuto na lamang, ACS na umaga.